Pinag-iingat naman ng Department of Health ang publiko laban sa mga sakit na posibleng makuha ngayong tag-ulan. Yan ang ulat ni Bien Manalo. Mahigpit ang bilin ni Nanay Jane sa kanyang mga anak tungkol sa pagpapanatili ng kalinisan. Ngayong naglipanan na naman ang mga sakit ngayong tag-ulan. Lalo pa at isa sa kanyang minor de edad na suplinga ang 3 araw na na-confine sa ospital dahil sa pagsusuka at pagtatae dahil sa maruming nakain nito. Pinapaalalanan ko po sila magugas ng kamay araw-araw, tapos pinautosan ko rin sila na huwag umapak sa baha. Pati yung mga paa nila, sabi ko hugasan ka agad pag halimbawa nakatapak sila sa ng baha. Madalas ding bumabaha sa kanilang lugar lalo na kung malakas ang ulana. Kaya todo ingat siya para makaiwas naman ang kanyang pamilya mula sa banta ng nakamamatay na leptospirosis at dengue. Naglilinis ng mga alulot, pati mga ng kanal. Kasi pag naka-stack talaga yung tubig, doon nagbaba yung lamok, tapos nagkakaroon ng kitkiti. Mahigpit pa rin ang paalala ng Department of Health sa publiko mula sa banta ng mga sakit ngayong tag-ulana. Kabilang narito ang wild diseases o waterborne diseases, influenza-like illnesses, leptospirosis at dengue. Dahil dito, hinihikayat din ng DOH ang publiko na panatilihin ang kalinisan at ugaliing maghugas ng kamay. Ang paghugas ng kamay ay mabisang sandata laban sa mga sakit na nakakahawa. At kung tayo po ay may niraramdamang mga sintomas na malatrang kaso, ano po ito? Lagnat, sipon, ubo, pananakit ng katawan, maganda ko munang lumiban tayo sa trabaho o kaya sa eskwelahan nang may paalam syempre. Suportado ng Department of Health ang kampanya na Zero Dengue Death by 2030. Dahil dito, pinaigting pa ng kagawaran ang kanilang kampanya laban sa dengue. Kabilang narito ang taob, taktak, tuyo at takipa at alas 4 kontra mosquito. Sa ngayon ay nasa 0.4% na lang ang case fatality rate sa bansa o 4 sa 1,000 pasyente ang namamatay dahil sa dengue. Bagamat bumaba na ang naiulat na tinamaan ng dengue sa mga nakalipas na linggo, muli namang nakita ng DOH ang pagsipa ng kaso nito mula 6 hanggang 8% dahil na rin sa mga pag-ulang nararanasan sa kasalukuyan. Ang pagdami ng kaso ng dengue ay pwede nating bagalan, pero yung pagdami ng namamatay o yung bilang ng namamatay pwede nating wakasan. Ano yung mga steps dito? Una sa lahat, pag mas konti ang nagiging kaso ng dengue, edi mas konti rin yung pagkakataon na may namamatay. Samantala, pinalakas pa ng ahensya ang kanilang pakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan sa pagsugpo ng dengue. Bien Manalo para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.